Yung LX10, LX20 na board ay isa lang. Sa tingin ko isa lang eh. May pinangalanan na ng LX10 dito. Pero isa lang kasi merong abang dito isa oh. Meron din abang isa dito. Tapos yung output na ginamit ay C5200 and A1943 na 3 pairs lang. 1, 2, tatlo nga lang. Tatlo lang. Same din sa may kabilang channel. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito, meron tayo ritong tanggap na Ace Power Amplifier. Ayun, una sa lahat, shoutout pala sa may-ari nito. Bali, pangalawang unit na niya ito. Yung sa may previous vlog ko, yung LX20 na Phoenix bias ko, and then nag-add ako ng transistor, and then naglagay ng fuse. Ito rin yung may-ari niyan. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala ng unit nyo sa akin. Pagkakuha niya ng LX20 niya, dinala niya itong LX10 ko. LX10 niya. Sa totoo lang guys, matagal na akong nagre-repair, pero ngayon lang ako nakatanggap ng nakakita ng laman ng Ace na LX10. Kadalasan kasi 20 yung nagagawa ko eh. Yan, bali i-review muna natin ito. And then saka na siya gawan ulit ng panibagong video kapag ni-repair na. Oh, yan. Review lang muna natin. LX20, ito dito yung switch. Yan. Tapos yung mukha nito sa kumpara mo sa LX20, magkaiba no? Parang mas maangas pa nga yung dating nito eh. Tapos dito yung volume niya. Tapos dito yung indicator sa may gilid sa kanan banda. Tapos yung transformer, hindi gaano makita. Primary 0, sabihin ko na lang, primary 020. 0 to 20 above. Tapos secondary niya is 82. 62 pala, sorry. 62, 062. 17, 017, tapos 012 para sa may accessories. Medyo mababa ito sa may LX20. LX20 68 eh. 68, 068 yun. Ito 62, 062. Medyo maliit lang ng konti. Konti lang naman. Tapos madako tayo sa may board nya. Dito kulit talaga ito ng Ace oh. Tingnan mo yung ginawa niya sa may parang gago naman itong manufacturer nito. Pinutol. Tapos yan. Yan natin kung yung LX10, LX20 na board ay isa lang. Sa tingin ko isa lang eh. May pinangalanan na ng LX10 dito. Pero isa lang kasi merong abang dito isa oh. Meron din abang isa dito. Tapos yung output na ginamit ay C5200 and A1943 na 3 pairs lang. 1, 2, tatlo nga lang. Tatlo lang. Same din sa may kabilang channel. Yan. Tapos dako tayo sa may capacitor. Capacitor yun pa rin, 63 volts na 15,000 microfarad na 4 na piraso. Yan. Ito same na same yung board na ginamit sa LX20. Pares lang talaga. Tingin ko pares lang din dito. Ganito rin yung kulay ng LX20. 4. Sa back panel, silipin pa ba natin? Silipin na natin, kaya nga review ito eh. Tapos ito yung back panel nya. Same lang. Same lang sa LX20. Ito yung mga switch nya. Ground, left, sensitivity 1.5, 1 volts, 0.77. Low frequency. Low frequency high pass to eh. Tapos bridge, mono, and then stereo na selector. Sa may output, speaker, binding post, and then naka-speak on. Sa may input naman, male and then female XLR sa may input, and then sa may link nya. Ayan. Balik tayo dun sa may loob. Kaya
Kaya pinagawa ni sir sa akin to, kaya dinala niya rito sa akin to dahil ito, pinutol na nga niya yung linya oh. Isa na lang daw ginagamit niya rito, ito na lang yung kabilang channel. Kaso may problema na rin daw ito. Ito talaga yung tinamaan ng todo. Yan lumiyab oh. Nakita nyo yan. Yan yung magiging issue kapag yung board is sa may power supply is walang fuse. Walang fuse dito, walang fuse dito, walang fuse dito. Kaya pag nagka-problema, talagang sunog talaga yung board kasi dire-diretso yung pasok ng kuryente. Yan, pinapa recondition nito, umari daw ibabalik sa dati. Natanong ako kung kaya pa ibalik eh. Sabi ko subukan natin. Nandiyan pa naman yung board eh. Pwede naman tayo kumuha ng EDR rito sa kabila. Buo naman sa kabila eh. Kung ano yung value rito, same lang naman dito. Tapos, kasi usual na usapan namin. Ito guys, disclaimer ulit hindi ako nagsasabi na magdadagdag ng transistor. Yung customer ko yung nagsasuggest or nagsasabi na dadagdagan ng transistor. Kaya dadagdagan ko yan. Gusto pa nga niya, lagyan pa dapat yung isa rito kasi may abang po. Kaso sabi ko, alanganin kasi malalaglag yung transistor. Mababa sa ng heatsink kasi pwede pa. Bali gawin na lang 4 pairs ito. Yan, kabilaan. Yan, tapos same sa LX20 niya. Sa dito, lalagyan ng fuse. Lalagyan na rin daw ng fuse ito. Katulad sa unang gawa ko na LX20 niya. Ayun. Yun yung mga abangan nyo sa susunod na video nito. Tapos titingnan natin kung yung value na ginamit sa may pag fixed bias ko dun sa may LX20 ay parehas na gagamitin na value rito. Diba ito, papalitan ko ito, ipi-fixed bias ko. Titingnan natin kung parehas na value ang ilalagay natin. Kasi siyempre iba na mataas na yung mas mababa yung voltahe nito against dun sa may LX20. So, tingnan natin kung ano magiging kalabasan kapag yung value na yun yung kakabit ko. Magiging paras lang ba or tataas ba siya o bababa ng husto. Ano pa ba? Tapos sa pan naman, dalawa lang naman talaga sa mga gitong unit. Dalawa lang yung pan nila Pabuga ito. Yan, ito yung isa, din ito yung isa. Kaso lang dinagdagan na ni sir. Ito yung may ilaw to katulad sa may LX20 na ginawa ko sa kanya nauna. Kaso lang pilay yun isa lang yung meron doon na nilagay niya. Ito dalawa. May kulay blue ito. Yan, dalawa angas. Galing ni sir. Tapos sa may transformer, kung itatanong nyo alum or tanso, sa tingin ko kwanto alum to kasi may itim pero wala namang problema dyan sa alum or tanso man yan okay lang naman. Mas marami pang nasusunog na tanso kaysa sa alum Ang alum lang pag tumagal is napupudpud siya, hindi katulad sa may tanso pang matagalan talaga. Sira na yung bakal yung tanso or yung coil nya buo pa or yung winding nya is buo pa. Yun lang. Sana may balik ni Solid G ito. 8 minuto. Angas no? Pang miday lang maganda na ito. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin, number 41 Don Julio Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa may Facebook and YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.